mga tagapakinig ng inyong programa. Ako ay nagpapasalamat na nabibigyan niyo ako ng pagkakataon na maiparating sa mga kinaukulan kung ano yung mga talagang totoong pangangailangan ng mga kapwa ko magsasaka. So, Yes. Magandang umaga sa lahat at andito ako ngayon sa Dumaraw Capiz. Kasama ko mga officers ng mga farmers co-op dito na inaalam ko kung ano yung mga problema. Lahat ng region ng mga membro ko, karamihan ng problema, hindi lahat ng mga farmer nakakanta ng ayuda from the government. So, Alright. at yun ang hinaing namin na parang pinipili lang yung mga nakakatanggap. Nakarehistro sila sa RSBSA pero wala pa rin, marami pa rin hindi nakakatanggap. So, gusto kong iparating through your program sa mga kinaukulan, lalo na kay Secretary Laurel ng Agriculture Department, na sana tingnan nilang maigi kung ano yung pangangailangan ng mga kapwa ko Filipino rice producer. Yes. Okay. Sir, Okay. Sir Adong. Yes. Sir Adong, matanong ko lang muna at bago po yung iba pa nating mga topic. Right now po ba ay kamusta po yung atin naman po mga magsaka regarding po dito sa usapin ng 100 sacks na pwede po bilhin lamang po ng NFA? Kayo po ba ay approve sa nasabi po panukala po na yan? Kayo po ba ay hindi po magkakaroon po ng problema? Lalo na po at binabanggit po nyo sa ating pong usapan po na ang mga traders po ngayon ang siya po kumikita? Okay. Maganda sana kung totoo yung plano nila na kahit 100 bags lang bawat farmer member ang magpasok, magbenta ng palay sa NFA. Pero ang problema, sir, kung farmer ang nagde-deliver ng paninda niya, maraming sisiburitse yung ng classifier. Mula sa pagdiskarga sa truck ng farmer, pag-resack hanggang sa baskula. Baskula to kamada na lang sa warehouse ng NFA ang trabaho ng labor force. Saan napupunta yung 3 moves na binabayaran ng NFA? Hindi naman binibigay sa farmer. Pero kung si trader, kahit na 10-wheeler truck, yung dala niya, wala ka man lang makita na kahit na isang tusok sa sako niya na palay niya. Samantalang si farmer, habang nagre-resack, pupunta ni classifier, dadakot doon sa nire-resack, ihihipan. Kung meron lang lumipad na impurities ng palay ni farmer, idadang-grade na yung quality niya. So, isa pa, yung every move, 4 moves yun, dapat may bayad yon. Yung 3 moves na ginagawa ng farmer, hindi naman ibinibigay yung bayad. Saan na pupunta? So, siguro, kahit Sabado, may tao naman sila sa NFA warehouse dito sa Iloilo Province. Subukan kong puntahan mamaya, alamin ko kung paano ang sistema nila. Dahil yung request ko kay Administrator Lacson, sana magkaroon sila ng truck para mobile procurement. Puntahan nila yung farmer member kung saan at kung ilang kabans ang pwede nilang hakutin. Kung anong araw yung i-schedule nila. Kasi member din ako sa PFAB, Philippine Farmers Advisory Board ng NFA. Yun na ang request ko kay Administrator Lacson. Sasabihin ko, i-remind ko ulit pagka nagkaroon kami ulit itong next quarter meeting namin. Alright. Sir, Kasi kawawa talaga ang farmer. Yung mga beneficiaries nila sa purpose, sa kung ano-anong ayuda natatanggap nila, ang dami. Yun na nga lang, yung galing sa Imburnal, sa Makati, binigyan ka agad ng 80,000. Samantalang si farmer na nagpo-produce ng pagkain nating lahat, hindi mabigyan ng sapat na ayuda. So yun, salamat at nabibigyan niyo ako ng pagkakataon na nagsasabi ng totoong sitwasyon namin, mga farmers. Opo. And yes sir. Sir, so sa ngayon ano na pong plano po natin, lalo na po dito po sa mga magsasaka din po sa Pangasinan dahil kayo rin po ang siyang talagang aktibo po para maibigay po yung kala pong mga nagiging problema at ano pa po pang mga kinakaharap po na mga problema ng mga magsaka po natin? Gaya po binanggit po yung kanina. Okay. Pari po ba yung mga pati fertilizer? Pagdating ko dyan sa Pangasinan, kasi nandito nga ako sa Capiz ngayon. Yes.
Capiz, Dumaraw, Capiz. May specific na lugar, Dumaraw, Capiz. So, nung isang araw, doon ako sa Iloilo. Ganon din ang hinaing ng mga farmers natin doon. Kung may oras pa ako, baka pupunta pa ako ng Guimaras, mamay hapon, alamin ko rin ang sitwasyon nila doon. Kasi nung minsan na napunta ako sa Guimaras, ang ganda ng source ng tubig nila doon. Pero walang kakayanan yung mga farmers na i-pump out yung tubig sa ilog. So, nagkaroon ako ng pagkakataon na makaharap si secretary na sabi ko kasi sa mga farmers group sa Guimaras, gumawa kayo ng resolution address to the secretary na humihingi kayo ng water pump. So, nagkataon ng umaga na yun, natanggap ko yung resolution nila. Nung hapon, kausap ko si secretary at saka yung mga senador, binigay kong resolution. Inaksyon na naman kaagad. Kaya sabi ko sa mga farmers natin dito, huwag kayo matakot na magsalita dahil hindi nila alam ang nangyayari dito sa inyo, sa lugar nyo. Basta totoo yung sinasabi natin, huwag kayong matakot dahil hindi nila alam kung ano talagang sitwasyon nyo dito sa lugar. So, from time to time, inform ko kayo kung ano ang update dito sa mga lakad ko para may parating natin sa mga kinaukulan kung ano talaga yung pangangailangan ng mga farmers. Yes, sir. Sir, ano ngayon ay... Marami na reluctant na magtanim. Yes, dahil lugi. Opo. Ang karamihan ng mga farmers dito sa area ng Guimaras, ng Capiz, baka magtanim sila, ongoing na yung preparation nila eh. Kung magtanim man lang sila, baka yung pansariling konsumo na lang ng pamilya nila. Oo. Kasi karamihan, utang yung gamit nila sa pagsasaka. Nalulubog lang sila sa utang. Kaya ang hinaing nila, ang nasa isip nila, kung magtanim man sila, baka yung pansariling konsumo na lang ng pamilya nila ang itatanim. Bakit kaya po ganun ang nagiging action na po, sir? Wala na po ba talagang tulong ang ating gobyerno? Kasi lagi naman pong binabanggit na may mga fertilizer, may mga binhi na ibinibigay po sila. Sir? Meron sila binibigay pero kulang. Ngayon, nung nakausap ko si Senator Villar, sabi niya, tanong na niya sa akin, kumusta yung grupo mo? Yan, naunahan mo lang ako, madam. Paano yung distribution ng seeds? Magdi-distribute sila, katanim na si farmer. Yes. Magbigay sila ng fertilizer, nag-harvest na si farmer. Paano? Binibinta nyo naman yung mga nakukuha nyo, natatanggap nyo. Sabi siya, totoo po, Your Honors. Naka-allocate para doon sa farmer, kunin pa rin yun niya. Dahil kung hindi naman niya kunin, saan mapupunta yon? Isa po ibebenta namin na pambili ng bagoong. So kung sana maaga ang distribution, magagamit ni farmer. So pinuntahan ko regional director na Region 1, sir, para alam ko ang sasabihin ko sa Senado kung kailan kayo magre-release ng seeds para magamit ni farmer. So inagahan nila ng distribution, nagamit ni farmer. Ngayon, subukan kong puntahan yung regional director dito sa Region 6. Kausapin ko rin. Pero atrasado na eh. Ano na yung mga farmers dito. So, sana para nito, ihintay ko lang yung confirmation ng Secretary Laurel kung kailan kami mag-uusap para masabi ko yung totoong sitwasyon ng mga farmers. Yes. Lahat ng region, yan ang hinaing ng mga farmers natin. Okay. And Sir Octosiano, so ngayon po ba dahil tag-ulan na, talaga naman po isa rin po sa nagiging problema po ito, kundi lang po ulan, talagang baha minsan eh. At yung po bang mga, di ba yung paggamit po natin, ito pong mas tingin po natin, reluctant na, binanggit po ninyo na ito pong mga magsaka po natin na magtanima. So, ibig sabihin niya talagang bumababa na po yung local rice production po natin. Well, tama. Oo. Yun ang kinatatakutan ko. Baka lalo tayong magkakaproblema kung kukunti na lang ang production natin. Kasi ang mandate ng NFA, 5% lang ang total production ng local producers ang kaya nilang bilhin. Dahil wala daw silang pundo. Yun ang nasa mandate nila na 5% lang ang sa total production. Ang kaya nilang bilhin. Paano na lang?
ang sitwasyon ng farmer. Kaya napakababa ang bili ng trader. Ngayon, si trader naman ang nagdadala ng palay niya doon sa NFA. Pero Kaya ang problema yung pa dyan, Sir problema. Anong, binabanggit po na itong mga trader, mas okay na po silang bumili po or kumuha na lamang po sa mga importer kasi ito malinis na, maayos na at wala na pong mga mga extra expenses daw po sa pagbili po sa mga local farmers po natin. Pero at the same time, yun ang binabanggit po ng mga traders kaya binabarat na rin at talagang bumababa yung presyo po ng mga palay ng atin naman pong mga local farmers. Totoo. Kasi lalo na nung plano ni Secretary Jokno, nung Finance Secretary pa siya, at siya ni Secretary Balisacan, nga alis yung taripa na imported rice. Yung 35% na binabayaran ng importers, gusto nila alisin. Ali kami sa harapan na Finance Building, Finance Department noon. So, nung nagsalita ako, talaga sinabi ko yung mga hinaing ng mga farmers. So, hindi nagtagal, inalis si Secretary Jokno na Finance Secretary. Kasi may justification ko ako Marami kami na nagrally noon. Marami na cover ng video sa amin. Kaya sabi ko, nagpapasalamat ako na nabibigyan niyo ako ng pagkakataon na nasasabi ko yung hinaing ng mga farmers. Kawawang-kawawa talaga ang mga farmers, sir. Lagi kong sinabi ko sa Senado, lagi kong naririnig sa inyo mga government officials sa mga speaking engagements nyo na lagi nyong binabanggit na si farmer, the farmers are the backbone of the economy. To project dahil sa daan utang nakukuba na. Mas pinaburan nyo yung mga importers kaysa sa local producers. Okay. Ngayon, yung 20 pesos per kilo ng bigas, magkano ang subsidy ng gobyerno doon sa 20 pesos per kilo ng bigas? Nabibigyan nila ng malaking subsidy yung mga consumers. Yung mga producers, hindi nila mabigyan ng sapat na tulong. Yun ang mga malaking question mark sa amin. Na kaya nila magbigay ng malaking tulong sa mga consumers. Lalo nilang tinuturo ang maging tamad yung mga beneficiaries nila sa ganyang mga maraming ayuda. Lalo nilang tinuturo maging tamad. Kami na nakukuba na sa hirap sa dami ng utang, hindi mabigyan ng sapat na tulong. All right. Yes. And with that po, sir. Apo. And with that po, Sir Anong, maraming salamat po sa mga impormasyon po na yan na atayan po ninyo at tayo po ay makipag-ugnayan din po sa Department of Agriculture at panorin po sa NFA hinggil nga po sa mga usapin po na yan, sir. At sir, ingat po kayo lagi po dyan. Alam po namin na umiikot po kayo at hindi lang po kayo dito sa Pangasinan na talagang tinutulungan po yung ating pong mga magsaka, kundi panorin po sa iba't iba pong mga lugar bilang kayo po yung National President po ng P4MP. Maraming salamat, sir. Kailangan kasi first hand na marinig ko mismo na galing sa kanila yung problema, hindi yung galing sa mga naka-swivel chair sa air condition na opisina. Gusto ko yung totoong actual tiller of the land ang gusto ko marinig, yung mga hinaing nila. Alright. And with that po, sir, maraming salamat po sa inyo. Okay. Maraming salamat din po. Maraming salamat din sa inyo.